So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, isa sa mga nire-request nyong battle, no, hindi ko na nilista yung mga battle na gusto nyong unahin ko sa PSP. So hindi ko na tinanggap yung mga request na yun kasi i-reviewin ko rin talaga itong buong battle, yung 6 na battle sa PSP. Kaya hindi ko na sinulat, no. So sa mga nagre-request ng battle dito sa PSP, so January 18 onwards, kasi 6 battles lang naman to. So 18, 19, 20, 21, 22, 23 hanggang January 23 naka PSP tayo. Okay, so then saka tayo papasok ulit sa mga request vids nyo. So ang dami na itong request vids nyo parang abot na ata to ng March. So dapat start natin January pero naurong yon. So possibly yung matatapos natin yung mga request nyo baka February to April, no? Parang ganoon March, March, April. So parang 3 months na kasi itong nandito Ang dami. So kailangan pukpok lang. Ano na tayo, move forward lang tayo. Okay, so tournament, baka nag-aabang kayo. For sure nag-aabang kayo sa Isa Buhay 2016 tournament. Wait lang kayo, lilinisin ko lang yung mga request, yung PSP, lahat, no? Kasi may mga parating pang tournament may pedestal trip pa, eto yung Matira Mayaman, Isa Buhay, so marami pa. So magga-grind naman tayo palagi. Okay, so ngayon Apex versus MZite, isa or sabi nating main event nung Pangil sa Pangil. So marami nagre-request na ito, boss. PSP naman. So ayun, lahat ng battle sa PSP re-review natin. So umpisahan natin agad sa pinakamainit na battle, Apex versus MZite. Huwag na tayo magbigay ng mga insights sa dalawang MCs na to. Alam na natin kung ano yung mga kalidad nila. Alam na natin kung gaano sila akagaling lumetra. Kaya pakinggan natin to. Let's go! Medyo mahaba-haba itong kwentuhan natin. Sana huwag kayo magsawa. Pakinggan nyo, tapusin nyo. Let's go! Check! Check, Reneg! Yes. Reneg, malinaw. Bago mo ko anggilan ng 3GS, nagtutulungan at taga-ambagan sila. Bolero rap battle, laban ko nung ahon at kung ano-ano pang iba, makinig ka. Kung natalo mo ako sa purihan, ngayon pupuruhan kita. Kung di kayo natuloy ni Litram, ako tutuluyan kita. PSP game! Samurai! Kung di kayo sa purihan, pupuruhan kita. Kung di kayo natuloy kay Lipcran, tutuluyan kita. Doon pa lang umi-score na si MZite doon. Laban sa lesensyadong pumatay sa ulo niya, tsak na may X yan. Mamumurol talin pagkat ngayon ay tumaga ka sa bato na parang Pexman. Kaya pakigalingan, kasi kahit nabiyasa ako tumaga ka sa bato parang Pexman, no? So, mga ano yun mga lagi yun sinasabi kapag nangangako ka, no? Taga mo yun sa bato. Pexman, pangako, parang gano'n. So yun, ganda nun. Bato sa ulo niya, tsak na may X yan. Mamumurol talin pagkat ngayon ay tumaga ka sa bato na parang Pexman. Kaya pakigalingan, kasi kahit nabiyasa ako tatawagin niya na Red Sam. Gusto mo squatteran, nagkabunutan espada mo laban sa Pengan Demson. Kayo mo ako paandaran, biglang sisemplang. Kasakin drive na nagkukusa parang Tesla na pang test run. Veteran sa veteran, ito Lebron na walang headband. Panisto sa akin at sakaling dumikit, merong pang end one. Kanya mag-entrance, kilis. Kung sakaling dumikit, end one. So, basketball, reference, foul, end one. Okay. Sakaling dumikit, merong pang end one. Kanya mag-entrance, kilis pre-check nyo ang head count. Parang laban sa kalye, direktang banat, wala na set up. Panireklamo sa luto, tong lalamunin mo ay well done. Pumila lang, mabibigyan lahat ng gustong maghamon, lalo pat bare months. Galing. Sa battle rap, tangina, feeling nga siya yung the best one. Nung quarantine nga ay hindi ka lumusot, di ka essential. Kayo, baka magkahiyaan pag nagkalabasan ng credential. Ganda nun.
So sa mga sa mga nakaalala ng pandemic, no? Pandemic moments, pandemic year, no? Quarantine, hindi ka nakalusot, hindi ka essential. So dati 'di ba? Lalabas lang ng bahay kapag essential yung bibilin, like foods or what, 'di ba? So may nabalita pa nga doon, 'di ba, yung sa lugaw, about sa essential na essential naman to, lugaw to, pagkain to, parang ganoon. Nakakalimutan ko na, pero yun yung punto, yun yung reference ni MZ doon. Sila daw ay mga gods. Pweh! Nasa harapan ka na, Celestial! Pero wag ka. May titulo yan na siya lang meron sa buong kapuluan. Gagi, ang angas ng mga angles ng camera, no? Iba-iba. Meron sa stage, meron sa crowd, meron sa gilid. Ayos. Apex! Ang unang Apex! Champion sa lahat ng liga! Niluni at sunugan. Paalala ko lang. Flip-top, tryouts, 2x2, isa buhay, hindi ka nag-champion. Di kita nakitang sumalang ng bahay katay, di ka nag-champion sa kompetisyon, meski sa rap song. Champion ng lahat ng liga? Puta, gago ka ba? Si Pipos nga nagpaliga, oh. Nag-champion ka ba? Ano na? Shoutout kay Makoy. Ano na, Pix? Mauunahan ka pang magkampiyon ni Invi o ni Husky? Para yata manalo, dapat ka-bracket mo mga Pemsi o si Harty. Kahit sa motos, baka di mag-champion to, durugin lang ni Perde o ni Class G, kamusta G? Balita ko, ikay tumalo ng sikat, kaya piling mabigat at maangas na. Kasi kahit wala na sa prime, tinalo niya daw si Sinyo. Nagawa ko na din yan sa finals pa! Tinalo kayo ni Elvis at ni Bruce, nag-champion sila. Tinalo ka ni Mot, nag-champion siya. Tinalo ka ni Six Threat, nag-champion siya. Nagkataon ba bakit nagkatagpi ang mga ending nun? Huwag mo sabihin walang bearing yon. Putang ina mo, Apex, apakalaki mong stepping stone. Gago ang... Durog. Tang ina. Kakaiba talaga yung maririnig mo mga bara kapag mga battle MC sa matataas na liga, di ba? Putang ina mo, Apex, ang laking stepping stone. Basag. Apex, apakalaki mong stepping stone. Gago ang epic nun. Sino bang veterano tinalo nito? Si Badang? Kayo tumawa. Wala kayong galang. O sige, rematch nga kayo. Tignan natin tapang mo ngayong wala na siyang hadlalang. Ayaw mo? Pero paano nga ba maging creative sa panlalait? Wala. Irarime nyo lang. Kasi sabi niya kay Goryo, kahit si Arit yung pormahan, di magets. Parang galing pa sa pamangkin ni Tita Bet na naglalaro pa ng Gigapets. Okay, wait. Sino nakakalam dito kung sino yung Gigapets? Wala. Yung parang Tamagotchi na maliliit lang din. Meron na. Okay, yun. Gets. Sino si Tita Bet? Kaninong tita yun? Ang tanga mo! Yung scheme niya negative. Alang-alang sa multi, siningit si Tita Bet kahit hindi na relative. Akala ko pa naman Bars. mag-multi kasi kay Lunit Ron na spoiled. Pag si Nuri mo ay void, ikaw ay multi-mongoloid! Tangina mo, hinimay ko pagiging battle MC mo, kaya mula ngayon, bawat sampa mo ng entablado ay markado. Alam kong hindi ka susunod sa oras, ikaw na magpakita sa mga to kung gaano ka kadesperado na manalo. Pinakita ko yung butas sa stilo mo. Mga self-proclaim mo na titulo, binagsakan ka ng barang nagpatong-patong. Tandaan mo hanggang salita ka lang. Katotohanan ng pinagtutugma-tugma ko. Tanginang bigat. Wala akong makomment, walang flaws. Sa sobrang ganda, sa sobrang linis ng performance ni MZ, hahanapan mo na lang kung saan siya nagkamali eh. 'Di ba? Pero wala. Pinakinggan ko yung buong round, nakakilabot. Para sa akin, purong personals yun eh. Although hindi naman talaga siya personals, pero
para sa akin ang dating nun, no, may pagka real talk, may pagka personals eh. So ganun kabigat yung mga bara na in-execute or generate ni MZ against Apex. Wala eh. Apex yan, men. Apex yan. So syempre, kitang-kita mo rin yung respeto ni MZ through his writtens, no, na hindi siya magtitipid. Ayoko matalo kay Apex, parang ganun. So ang bigat ng mga paratang, ang bigat ng mga punchline niya, yung about sa tinalo ka ni ganito, tinalo ka ni ganyan, nag-champion sila, tapos putang ina mo Apex, ang laki mong stepping stone, ang lakas nun. Then meron pang isang linya si MZ na nag-champion sa lahat ng liga, pero sabi niya, pinamukha ni MZ na papaalala ko lang, isa buhay, try out dos por dos, hindi ka nag-champion. Tapos parang sinasabi niya kahit sa Motus baka durugin ka lang ni Class G or ni 30, 'di ba? So solid na execution, solid na choice of words, solid na mga bara against Apex. Solid 'yun. Parang tinitignan ko na lang kung magkakamali ba si MZ sa battle or sa round 1 eh. Parang tinitignan ko na lang na magkakaroon ba to ng stumble, kasi kung magkakaroon siya ng stumble, ayun yung magmamatter doon. Parang ganoon na lang. Pero round 1 start to finish, sobrang linis, sobrang pulido, sobrang bigat. MZ, solid yun. So tignan natin Apex. Yo, pinagmayabang yung mga championships niya. Kala mo talaga elite. O sige, isa-isahin natin kung talagang legit. Yung tryouts, kasalo mo si Liljan. Sa 2x2 na yung Shernan, ikaw yung weak 1. Sa isa buhay, sabay kayo nagsulat ni Liljan. Sabay kayo nagsulat ni Lipcram. Palakpakan natin, 3-time champ featuring Team Pinsan. Ang lupit ng pangil sa pangil. Talagang siksik mga matches. Itong si Gilagid, interview pa lang, sip-sip na sa judges. Ibuhos daw namin dalawa. Yun ang gusto niya. Gago, kahit hindi ko na ibuhos, patakan lang kita, lunod ka na. Sa battle rap, gusto ko sana na magretiro na. Kaso si Pibus tumawag, sabi niya battle ka. Sabi ko, sino ba? Sabi niya M-site, sabi ko, tinalo ko na si Sinyo. Pero nung sinabi niya na yung TF ko, 500k, nalaman ko na yung vision niya. Magpi-freestyle lang ako ng mga sakto na rap. Di ko na kailangan i-pronounce ng sagad. Makikinig lang ako ng mga bars mo na wak. O di ba, Pibus? 500,000 agad. Alam niyo ba? Nalaman ko yung TF daw nung kampyon. Tumataginting na 2K. Down pa lang yon. Hayop, may 4K. Makakatikim na ng gourmet. Makakapagpansit kanton na all day kasi may pambili na ng wholesale. Ayaw na ng sorbetes. Gusto na ng sorbet. Yung mag-aasinta ng asin sa steak mismo si sorbet. Nax, may pambayad na sa tollgate. Nag-improve na yung toothpaste. Dati di siya lang na close up. Ngayon di tube na na Colgate. Di na siya bibili ng pandesal at money kasi marami na siyang money. Marami na siyang money. Ulul, kaka-fishbowl mo, malapit ka na magka-cholera. Tanginan to, nakasinghot lang ng pollen, feeling bole na. Halata naman na tinalo ka ni Cripply. Paano kung kay Topper pa, tapos sa akin ka nakipagsabayan para ka nakapagsapakan kay Gogeta? Nung laban na ni Cripply, alam naman natin kung sinong tunay na nanalo. Kaso, nung binusisi na ng mga horado, yung resulta parang ang labo. Kasi nung napatunayan na sa break it down, binusisi parang matinding inspection. Pero malinis intention. Kaso nung napatunayan panalo si Cripply, nagkaroon siya ng crippling depression. Yung estilo niya, tuluyan nag-180. Mga tugtugan niya pang trendy, pero yung TF niya ganun pa rin, puhunan pang ice candy. May nalalaman ka pang easy ka lang, walang yaka.
Yung kanta halata na, ginaya, kilaskasta. Akala niya siguro yung value, tinaas niya. Tanga, nagmukha ka lang anak ng katulong nila Sash na. Estilo niya, tuluyan nag-180. Mga tugtugan niya pang trendy, pero yung TF niya ganun pa rin, puhunan pang ice candy. May choke. Anak ng katulong nila Sash na. Ay gago, may choke si Apex. Parang hirap paniwalaan na nag-choke si Apex, no? Sa battle. Parang, ewan ko para sa akin, parang first time ko ata makita si Apex na nag-choke sa pagkakaalam ko. Anak ng katulong nila Sash na. Sa Valenzuela, ako ang meka. Sobrang evident nun. Ikaw kung sino yung meta, ikaw yung beta version. Mamaya yung pangalan mo maguguhitan parang no parking sign. Ako yung Apex na hindi mo mama-mountain climb. Hindi mo to mapipigilan parang Father Time o missile na bumagsak bigla sa Palestine. Missile na bumagsak bigla sa Palestine. Yung karera niya, nagka-sharp decline. Paano? Halimaw daw sa battle rap, pero yung mga kanta niya, puro pang Valentines. Yung mga kanta niya sa Spotify, tunog pinagtugmatugmang alibay, tirador na mga kanta na walang copyright. Gayang-gaya yung XB, biglang, it's party time! Kuwang-kuwa yung estilo ni GL na parang, that is mine, galing sa maraming style na dinaan sa alanganing smile. Tagpe-tagpe mga parte, parang halimaw lang ni Frankenstein. Kaya ka di milyonaryo, kasi squatter ka mamen. Magkaroon lang ng 20 mil, hindi na kaya na dalhin. Kahit mag-English o magbihis o kahit anong ayos na gawin, yung M's para kay sight ay out of sight pa rin. Alam mo yung wordplay, rhyme scheme, marami ka nakakaya, pero yung star quality, personality, at X-factor, hindi mo magagaya. Yung estilo niya, galing kay GL. Tangina, may laban ba to? Estilo mo galing kay GL, ano yan, hiraman kayo? Sobrang kopya yung pagkakabuo ng mga bara. Yung train of thought, kayang-kaya, napapaisip tuloy si GL kung siya ba ng gaya. Pinagkaiba nyo, sa totoong buhay, matalino talaga siya. Ikaw, lumalabas yung kabubuhan mo pag ini-interview ka na. Sobrang whack na mga bars mo, kailangan ka nang i-detain. Kung gagawa ka ng rhyme scheme, yung thought, kailangan ma-maintain. Proud pa siya na yung bars niya, kailangan i-replay. Tol, yung bars parang jokes din yan, baduy na pag kailangan pang i-explain. LT to, yung pinag-uusapan nyo, Eskimo, bigla kayong mapupunta sa Mexico. Maglalagay ng mga nakakalito na termino hanggang sa yung mga nanonood, magka-vertigo. Yan ang train of thought na hindi rehistrado sa LTO. Time. Round 2, M-side. Round 1 ni Apex. Hindi ko alam. Medyo hindi to yung ina-expect ko na Apex na mapapanood kasi all out na yung ang ganda ng pinakitang performance na MZ. So ina-expect ko na laban bara sa bara, haymaker versus haymakers, punchline versus punchline, ganun yung ina-expect ko. Kaso ang nakita natin, ang napanood natin, hindi ganun ka pulido na Apex. Nag-choke pa nga siya ilang beses. So ayun, pinakinggan ko, napanood nyo naman, pinakinggan ko na mabuti. Pero still, may mga okay, pero sobrang laki na ng butas ng choke na yon. So feeling ko hindi na enough yung pagbawi niya sa hindi na enough yung pagbawi niya dun sa para ma-fill up yung hole na nangyari dun sa round 1. So sayang kasi okay lang, may round 2 entry pa naman.
Tignan natin kung makakabawi si Apex, pero wala na akong ibang masasabi dun sa round 2 na Apex kasi hindi naging ganun kaayos yung performance niya. Yung mga punches hindi rin ganun ka-effective. So Mzite 10-7. Yun lang. Putang inang to, choker. Pakwela ka na ba niyan? Pibus, ito yung binayaran mo ng 500,000 o makonsensya ka naman. Tang ina mo. Napaka-bobo pala to. Isang patak lang daw patay na, halatang flow lang dala mo. So ano, tang inang version puro kayabangan. Inaanggulo yung 2-4-2 tryouts. Wala kang karapatang angasan ako sa mga bagay na hindi mo naranasan. Shit. Ano, nag-champion ka na ba? Para kang tanga. Wala akong pakialam sa break it down yung nakabase lang sa opinion yung dalawa. Tang ina. Ano? Nung laban niya kay Bagsik, para daw siyang piratang naligaw kasi wala siyang mapa pala. Hala? Paano ka na? Bigla tuloy ako nakaramdam ng nervyos. Gago? Kaba? Parang pirata, so hindi ka sure. Tapos naligaw. Ba't kasi andong ka? Hinati mo ba naman yung mapa, tuloy yung punto, di na alam kung saan punta. Tangina, napakinggan ko yung bago nyong kanta. Inang to, wala sa tempo, check nyo. Sinabit ka na nga lang, nagkasabit-sabit ka pa sa verse mo. Paminsan-minsan, makikinig ka sa palo ng drums. Tarantado ka. Akala mo yata porkit pinagsisigawan mong aral, pasado ka na. Ooh. Ilang taong ka nang nabuntot sa kanila, ngayon ka lang kinulab. Walang iyak ka. Pasalamat ka yung pangalan mo nagsimula sa letter A. Munti ka pang hindi maisama. Oh, sabihin mo hindi. Paano kung si Omar doon? Di oral yun. So ano ipagyayabang neto? May bars ka. Kaso di ka na nakapagbarko. Magaling ka mag-construct. Ba't di mo maisalin sa mga kanta mo? May titulo ka. Tanga, wala kang titulo. At tandaan mo hanggang multi ka lang. Opit kayo ni Abra! Bumanat pa talaga ng pakanta. Pangbaladir, isang istansa. Pex, wag mo sakupin lahat. Baka mawalan ng karir sila Skasta. Mga salita, meron pang aral na hindi mo mapupulit sa iba. Kinamulatan para malat. Ina ka? Mga autistic talaga no, pag ganado, di maawat. Pinagtripan ng puta pakinggan nyo. Parang sa ibang beach siya pinalapat. Pang-rap contest Ang yabang sa lyrics, kala mo yung boses niya pang orchestra. Sige nga, paano mo nasabing nang galing yan sa puso kung offbeat ka? Shit. Di ba? Putang ina, basag. Paano mo sabing galing yan sa puso kung offbeat ka? Nang galing yan sa puso kung offbeat ka. Di bali na. Nakamulti naman daw. Di na bali ng wak. Ganyan si Pari magbars. Hindi to Battle of Gods. Tawag dito, handicap match. Alanganin ka kung sakali man at kahit pa may judge, wala nang talent sa pag-awit. Puta awit pa mag-rap. Tapos bigla ka nalang yayabangan ng mga na-record niyang kanta. Ganyan si Toti pag nag-effort. Sige, ikaw na may mga na-record na track, pero sa battle rap, ako yung may solid na track record. Magte 20 years na akong bumabattle, wala pang flip-top. Naranasang masawi sa labanan. Andito pa rin para magbigay ng ngiti sa mga yan at di lang para makipag-angasan. Ikaw hanggang ngayon nandyan nag-aasam na magkamit ng parangal. Magagaling ba na uubos na? Baka di mo lang kaya maging magaling na matagal. Puro panlalait lang kaya mong gawin sa battle. Tang ina, bigat. Napakinggan ko na lang, no? Hindi dahil sa hindi ako nagre-react, hindi na malakas yun, no? Malakas yun at pinapakinggan ko na lang kasi nagiging kaabang-abang na yung mga next na mga punchline ni Mzite. Kaya, ang lakas ni Mzite, pucha. Ganyang kamonotonous. Sa isang round, stick to one angle, ganyang kamonogamus.
Habang itong mga shots sa image na nakafocus na parang photoshoot. Ano mang taas, aabutin, bang! Naka-auto-tune. Ganyan pagsamahin ng battle at music, kabit-kabit ang mga tema. Palagi nakakadena. Nagiging chords pag ako nakatingin sa mga letra. Ikaw sa pagmamataas mo ng pilit, masakit ka na sa tenga. Makinig ka sapagkat ganito ang pitch perfect pagdating sa acapella. Grabe yung M-Zite. Hinimay ko yung pagiging rapper mo at kung gaano ka-corny yung pagiging obsessed mo sa rhyming. Pex, ang rap hindi lang tinutugma, sinasabay yan sa timing. Papunta na tayo sa X! Hindi! Kaya ko pa tong mas gawing exciting. Wala nang gun bars pero di mo magugustuhang marinig yung huli kong round. Trigger warning. Putagis na yan. Napaka-solid, pre. Solid, no? Huling panood ko kay M-Zite, hindi ko na maalala kung huli, ano yung huli, kay Kripley. Kay Kripley yung huli kong panood, pero mas tumatak kasi sa akin yung laban ni M-Zite tsaka ni Lipcram eh. So, mas malakas pa yung M-Zite dito kumpara dun sa Apex, kumpara dun sa M-Zite Lipcram. Ang lakas na M-Zite dito, Puchek. Hindi ko na alam kung ano i-comment ko sa mga verses ni M-Zite, pero tangina, sobrang kakaiba, sobrang bigat. Ramdam mo sa writtens ni M-Zite na Apex to, hindi ko pwedeng maliitin. Apex to, alam ko yung quality nito, yung kalidad nito sa mga verses, sa mga punches, sa mga multis. Apex to, hindi ako pwedeng maging kampante. Alam mo yon? Kasi Apex yan, pwede ako matalo niyan sa ganitong paraan, 'di ba? So, kitang-kita mo sa writtens ni M-Zite na hindi siya nagtipid. Nirespeto niya kung sino sa Apex, kung ano sa Apex. Kaya props ka M-Zite. Ang lakas nun. Grabe yon, bigat nun. Hindi ko naiisa-isahin lahat ng mga punches, hindi ko naiisa-isahin lahat ng mga linya. Sobrang pulido, sobrang siksik, sobrang bigat nun, and tumama yung lahat kay Apex. Ayun yung masakit eh. Tumama lahat kay Apex, about to sa rap, sa battle, sa kanta, 'di ba? Yung aral. So, tignan natin kung makakabawi si Apex sa round 2. Yo! Offbeat daw ako! Yung banat kinuha sa comment section, di man lang iniba. Tanga, hindi ako offbeat. Ang tawag doon, biga! Tangina. Yung ito yan, may napanood akong interview yung kay kay Dubrok ata yun. Dubrok, tas ang interview niya kay Apex, no. Si Apex talaga siya, tawag dito, mabusisi talaga yan sa mga obra niya, no. Nasabi niya yun, no, na kapag may nagsabi talaga sa kanya na offbeat, niya yun, parang babalikan niya yun, na rerebatan niya something ganyan. Basta narinig ko yun eh, may ganung punto na tinanong or may ganung story na sinabi sa Apex dun sa podcast nila ni Dubrok. Tapos ayun, sabi niya ayaw daw niya na sinasabihan siya ng offbeat or something ganyan. So ayun, kaya tinan nyo, nung sinabihan siya ng offbeat ni M-Zite, binalikan niya agad. Biga! Tangina. Binanatan ako sa aral. Tingnan nyo, nang hate na to. Naiinggit kasi kahit hindi ko sila kabatch, naging kaklase dahil nag-accelerate ako. Eto na, yung inaasar nyong hype man lang noon. Hindi nyo matanggap na yung Cerberus dati, hype man, Hydra na ngayon. Okay. Yo. Cerberus yung tatlo, okay. Galit na galit Puta, ramdam ko yung gigil mo. Pares kasi kayo ni Lipcram na tinalo ni Saki, kaya hanggang ngayon masakit pa rin yung tinggil nyo. Masakit pa rin yung tinggil nyo. Hindi ako magsasalita sa laban ko kay Goryo kung hindi ko kayo nahuli. Habang rounds ko, kinakausap yung mga hurado para di ako marinig na mabuti. Ginawa nila yan kasi sa sunugan, feeling nila sila nalugi.
Pinag-isipan nyo kagad ng masama, hindi nyo muna pinag-isipan ng mabuti. Ubod ka ng wak at yung pagka-loser mo sagad. Porket sunugan tapos hindi mo ma-handle yung pressure, luto na agad. Kala mo mga Kristo ng lirisismo pero sensitibo sa kritisismo. Bawat tropeyo kung may resibo, mga tropeyo mo hiningi mo. Kala mo mga senyorito na hindi kumakain ng pinirito, squatting, tipikal na Pilipino. Gagawa ng fan page para hingan yung mga followers na ng tigpipiso. Nag-livestream to, astig. Yung pagkageto, sagad. Pagkatutok niya sa kisame, tangina, yero agad. Saka, bakit ba nagkaganyan yung boses mo, pare? Ano nangyari? Ikaw lang yung kilala ko na rapper na walang gig pero pause palagi. 2023 na, tol. Di na pwede yung mga boses na parang bagong jakol. Sobrang predictable ni Bobo. Pagdating sa punchline, isisigaw ng todo, tapos yung boses, pati yung lyrics, kala mo nagbibinataan na konyo. Yung M sa M site ay monotone kasi parang flatline, iisa lang yung tono. Tanginan to, pabibo na dead kid. Yung asawa mo mukhang malibong mong stepsis. Kaya mo siya binahay para meron kang libreng subscription sa Netflix. Yung asawa mo pamilyar, parang nakita ko na siya. Bibigyan kita ng clue, M-site. Puki ng ina ka. Nakita ko siya sa isang website na maraming ads na mahirap isara. O diba? Sky? Yung pangalan niya? Sky? O pues, sikat na siya gago. Isa siyang pawok na may ads pa sa radyo. Yung butas ng bilat niya, dilat na masyado. Alam na ng lahat yung amoy ng kipay niyang mabaho. Para siyang empleyado. Pero baliktad ang pagtrato kasi siya lang yung nakilala kong napopromote pagkatapos masibak sa trabaho. Puta! Prostitute pala yung inakala niyang chicks. Bagay nga sa kanyang maging pawok kasi para sa streets. Mahal mo ba siya? Of course! Proud na proud ka pa sa kanya kahit mukha siyang parausan ng source. Tangina, okay ba tayo dyan? Okay ba? Kahit mukha siyang parausan ng source. Tangina, ba't ganyan yung mga tipo mo, tarantado ka? Yung kilay ng asawa mo parang buhok ng tarantula. Nung nagpa-rhinoplasty, plasty na lang yung ginawa kasi mukhang rhino na. Kahit meron ng anak, kinabukasan sinugal sa babaeng immoral. Na-catfish ka ng babaeng mukhang hito na dinormal. Dinaan ka sa filter ng GR o na yung regla irregular. Yung profile pic swimming pool sa personal imbornal. Movie reference ba? Movie reference? Yeah! O sige, pagdating sa titi, yung asawa mo yung #1 consumer. Dati puro Uber, ngayon meron ng Fortuner, puhunan lang computer. Mahilig siya sa burat na 4-footer at maglinis ng violet na helmet ng stormtrooper. Kung sumubo, magaling, pero yung burat para mukha ni Palpatine. Pare look si Skywalker, pero bakit yung supling na gawa mong Anakin? Kulay Darth Vader yung mga trip niya na dik. Inupuan yung lightsaber, Revenge of the Sith. Kung hindi dahil sa asawa mo na dating pokpok sa Malate, malamang sa malamang hanggang ngayon puro Han Solo ka lang palagi. Ano? Movie reference? Tangina kain ka etits. Malamang hindi mo na gets kasi walang Star Wars sa Netflix. yung puki ni Annie Grace mas mulawang pa sa butas ng Idolace. Pokpok na siya mula pa nung college days. Nakita ko yung picture niya sa marketplace, suot niya mumurahing brace. Tapos sa labi, meron pang donut, parang donut na honey glaze. Paggawa ng MB, ang kanyang happy place. Pangarap niya makagawa ng pelikula parang Hunger Games. Kaso puro lang gaya, wala kang class at taste. Pero direktor na panay cut at puro lang copy-paste. Para masabing subok, lahat sinubukan niya. Hindi siya sumuko, pero lahat sinukuan siya. Ginawa mo na lahat, ba't di mo pa aminin? Nag-vlog, nag-direct, nagpa-dreads, lahat hahamigin. Pati pananim ng iba, kanyang aanihin. Train of thought ni GL.
Diskarte ni Tipsy sa kalaban kung paano aatakihin. Boses ni Enigma sa pag-host at yung mga salita na sasabihin. Flow ni Al James, melody ng XB, gilagi ni Jace Kids, pati mga ngipin. Kaya magkaiba tayo kasi wala akong katulad, nag-iisa lang ako. Ikaw wala kang ni isang orihinal na buto dyan sa katawan mo. Miski nga yung tinuturing mo na anak, di mo matatawag na sa'yo. Okay. Ganun pa rin yung atake ni Apex. May mga bumabaon, may mga tumatama kay Emzite, pero quality na lang siguro ng round 2. Kita nyo naman kung gaano ka-quality yung mga bara ni Emzite sa round 2. Kita nyo naman kung gaano ka bigat yon. And kung ikukumpara natin sa round 2 nila parehas, I think yung round 2 ni Emzite sobrang layo nun kumpara dun sa round 2 ni Apex na masyadong naging rich yung mga angles niya about dun sa asawa ni Apex, ni Emzite. Ano pa, yung rebat, yung basta maraming kung yung round 1 and 2 ni Emzite, hinahanapan ko siya ng flaws na mag-choke ba to, magkakaroon ba to ng starter. Yun yung hinahanap ko kay Emzite kasi sobrang linis talaga, sobrang pulido, sobrang bigat pa ng mga linya. Sa sobrang linis, sa sobrang ayos ng performance ni Emzite, ayun na lang hanapin mo para makita mo kung saan mo titignan na kung saan magse-separate yung dalawa di ba? Pero Emzite the best yung rounds 1 and 2. Then Apex, nangyari sa round 1, nag-choke siya. Then baliktad, no? So sa round 1 and 2 na Apex, hinahanapan ko naman yung solid. Hinahanap ko naman sa kanya yung solid na linya. Kung kailan ba magbibitaw si Apex ng mga solid na linya, mga punchline. Pero wala tayong narinig na ganon, hindi ganon ka-solid. Although hindi siya nag-choke sa round 2, pero para sa akin, yung energy niya pababa Pababa yung energy ni Apex. Di ko alam kung nagtipid ba siya dito, di ko alam kung hindi ba siya prepared, di ko alam kung ano nangyari, pero masasabi natin na yung ginawa ni Emzite sobrang effective yun against Apex kasi nawawala niya si Apex, no? Lalo na dun sa offbeat. Parang kita mo si Apex dun, nanggigil siya, gusto niyang banhatan something ganyan. Pero round 2's quality, sobrang quality ng round 2 ni Emzite, at para sa akin hindi enough yung round 2 ni Apex para umangat yun or maangatan niya yung performance ni Emzite. So 10-7 pa rin, hindi man nag-choke si Apex sa round 2, pero yung power niya, yung energy niya same sa round 1 So 10-7, so 20-14, malayo, ang layo ng agwat kung isa-summarize din natin yung rounds 1 and 2, kung pagsasamahin din natin yung rounds 1 and 2 ni Emzite sa rounds 1 and 2 ni Apex, ganun din yung magiging kabuuan malayo talaga. So 20-14, grabe, hindi ko ina-expect na magiging ganito yung Apex, yung ganito yung magiging performance ni Apex. Main event pa sila, or main event pa siya, diba? So sayang, and looking forward tayo. Actually may inaabangan akong battle na sana ikasa, Apex versus Tipsy or Emzite versus Tipsy. Yun yung mga inaabangan kong battle, non-tournament or sabihin natin isa buhay, no? Sana, diba? Yun lang naman. Rounds 1 and 2 Emzite, 20-14. Emzite, tangina mo, Apex, wag ka nang mag-rebat, corny na. Tawag daw doon, biga, solid biga, ilan to? Sige. Di ba sabi ko, stick to one angle lang siya sa kada round. Damay mo asawa ko, sabihin mo lahat ng gusto mo. Pero kung gusto mong paniwalaan ka nila, ibig sabihin lahat ng sinabi nila tungkol kay Basha, totoo. Single mom, may batang nawalan ng ama. Ako, ginampanan ko. Ikaw, may batang nawalan ng ama kasi tinakbuhan mo! Aray! Pero alam kong hindi yan totoo. Tangina, chismis lang yon. Wag na tayong gumamit ng chismis, wala tayong mapupulot na galing doon. Pero since nagsigawan kayo, judges, puntos pa rin yun. Okay? Haring Araw versus Sun Tzu. Ito ay Art of War, galaw pang chess match. Yo, check!
First move ay tandaan, di nyo pa gets, pero marami pa ang next dyan. Okay, moving forward. Galit sa pustahan at sugal kasi ugap daw ng dayaan. Para lamang magpa-hype. Alright, trending. Eh bakit sa mga content at music video mo nagpo-promote ka ng online betting? Tapos nung ahon, galit na galit ka pa kay Toyo. Pero nung binenta ni Lip yung sulat niya, benta na daw pati kanya. Panay ang pagmamaasim mo sa may Toyo, tapos sasaw-saw ka din pala. Ay sus! Eto, sinabi mo mismo kay Sinyo. Yung mga gawain natin ay salamin natin dahil binabaling natin yan sa ibang tao. Talaga bro? Pagkatapos mong sabihin yan kung ano-anong pambibintang kay Enigma ginawa mo. Yung prinsipyo mo parang ang labo. O baka naman may ibang kahulugan. Tinira mo flip-top dahil pa sa dayaan o gusto mong humatak ng audience kasi kala mo magtatagal pa yung kumugan. Tapos ang sakit, no? Wala nang kasunod. Kalasan sa sunugan parang hinagisa ng molotov. Iniwanan ka ng kumo nung kumukonti na nanonood. Tapos gigil na gigil ka pa naman. Tapos yung saya biglang pinalitan ng bad trip. Hoy! Unang-una, wala ka doon kung yung offer ng kumo hindi tinanggihan ni Arik. Ano? Awit? Sabay lapit? Ano daw? Hoy! Unang-una, wala ka doon kung yung offer ng kumo hindi tinanggihan ni Arik. Offer ng kumo hindi tinanggihan ng Arik. So, may vlog na gano'n. Ay, hindi ko maintindihan, hindi ko magets. Pero parang may nakita akong gano'n. Ano? Awit? Sabay lapit? Sa PSP? Magic! Pibus, ingat naman sa mga pinapasok, huwag ka masyadong pabaya. Isipin mo nga, kung kaya Enigma nga nagawa niya yun, sa'yo pa kaya? Eh paano kung mabadibag ko to dito? Ano sasabihin mo? Nakapusta mga hurado? So paano na? Gagawa na naman siya ng kasinungalingan at kasiraan na ang pinakadahilan lang ay natalo siya. Natatalo din ako. Sa battle, sa tournament, kahit sa tunay na buhay, di na bago sa akin. Pero kahit kailan ang sisihin ng ibang tao sa pagkatalo yun ang hindi ko gawain. Gusto mo mag-champion? Gusto mo mag-champion? Grabe yung MZ dito. Ang sisihin ng ibang tao sa pagkatalo ko, di ko gawain. Gusto mo mag-champion? Yan ba ang hangarin? Pues ito ang payo mula sa akin. Kung gusto mong manalo, huwag kang makampante. Kung ayaw mo matalo, huwag ka nasasali. Inadurog. Kita nyo? Durog. Wala na akong masabi. Kalahati pa lang ng round, parang gusto nang umuwi ng loading nyo. Di na para i-post sa Facebook, alam nyo kung gaano karil ang story ko. Ano, game? Nakikita nyo ba tong nag-show? Real Facebook story. Grabe, tikit-tikit yun. Parang gusto nang umuwi ng loading nyo. Di na para i-post sa Facebook, alam nyo kung gaano karil ang story ko. Ano, game? Grabe yun. Nakikita nyo ba tong nag-show na solo lang o siya yung main guest? Hindi. Pag nakita nyo to, ibig sabihin may show si Looney at Ron Henley doon. O di kaya si Abra, basta pag chinek nyo yung event, pangalan niya andon sa many more. Ultimo mga kamag-anak mo, nagtataka sa poster kung nasaan ka pre. Kami, hindi man ganun kalalaking event, at least alam nilang kakanta kami. Mga 3GS, isquating niya mga putang inang yan. Nagpaparty-party kami ng TF para lang yung iba sa amin makasama. Samantalang, bakit nga ba sa mga pinakamalalaking event nila wala ka? Ano? Sagot! Sabihin busy ka. Ay sus! Ng puta! Kabaligtaran ka ni Hades kasi yung Cerberus ginawa kang tuta! Ano? Sabihin mong solid kayo. Kung mismong laban mo nung ahon, wala sila. Aray. At wala din sila dito. Sa kanila nakadepende mga project lyrics mo at pati mga gigs mo. Hindi ka pa rin kampiyon, sundan mo man yapak ni Looney at kahit anong gawin mo. Akala mo kung sino, feeling matalino. Kung haring araw ka, bakit nananatili kang anino? Putang ina, tunaw. Tapos na yung battle. Grabe. Tang ina, tumayo yung balayibo ko sa mga bara ni MZ. Grabe, kinilabutan ako doon. Ang bigat nun.
Shit. Tama, goosebumps pa rin, oh. Goosebumps pa rin, tol. Grabe ka, M-Zite. Pati mga gigs mo. Hindi ka pa rin kampiyon, sundan mo man yapak ni Looney at kahit anong gawin mo. Akala mo kung sino. Feeling matalino. Kung haring araw ka, bakit nananatili kang anino? Grabe. Ano? God ka? God? Poong? God? Poong? Baka poong. Ikaw ay kutos ang kawawa. Sacrificial siya yung ipinambalang araw at lumuhod sa mga tala. Gusto niyo pala akong mapatumba, ipapadala niyo yung utosan niyang bata. Sabihin mo sa amo mo, kami na lang mag-ubusan ng bala. Woohoo! Tang ina, call out kay Looney, fuck. Kaso, maganda yun. Ang gandang laban yun kung sakali. Yo, check! Di ba sinabi ko nang ito ay chess match? Akala ko naman inasahan na. Kanina pa ako check sa hari, kaya nga pinangarang ka. Hinimay ko kung sino ka sa... Alam mo yun, naubusan na ako ng i-comment sa mga bara ni M-Zite. Ganong kalakas yun, yung mga lines niya, ganong kabigat yun. Ang ganda ng execution. Purong teknikalan, tang ina, ang galing. Kaya nga pinangarang ka! Hinimay ko kung sino ka sa taas at baba ng entablado, kung paano ka tumira ng patalikod. Mga kasinungalingan at pagbibintang mo sa liga sa mga MC at sa mga tao pang na-involve. Pinakita ko yung pagiging rapper mo, pagiging MC mo, at ito na magbubuod. Ngayon, kung pinatay ko na yung alalay ng hari, sino na ang susunod? Tang ina, durog. Napanood ko naman na matalo, no? As a fan of Apex, alam niyo na yan. Hindi ko naman ipagkakaila or hindi ko naman itatago na fan, no? Isa sa mga iniidolo ko si Apex, no? Napanood ko siya matalo sa mga reviews ko, 'di ba? Pero yung laban niya kay MZ, parang ito yung pinaka, alam mo yon, as kung sabihin natin nilalagay ko yung sarili ko dun sa pagiging Apex, parang ito ata yung pinakamasakit na talo ko, no? Unang-una, nag-choke sa round 1, tapos round 2 hindi naging ganun ka-effective. Tapos yung, although hindi pa nag-i-start yung round 3 na Apex, yung round 3 ni M-Zite, sobrang solid, sobrang pulido, sobrang solid na yun eh. Kaya, hindi pa man nag-uumpisa yung round 3 na Apex, para sa akin, wala na, tinapos na, selyado na yun ni M-Zite. Stage presence, aggression, sobrang aggressive ni M-Zite umatake, sobrang bigat na mga punto niya. M-Zite, the best M-Zite, pinakamalakas na M-Zite na narinig ko, na napanood ko. Ito naman yung pinaka heartbreaking talo, no, heartbreaking loss ni Apex para sa akin, no. Although napanood ko, na-review na natin yung Isa Buhay 2019, which is natalo siya doon ni Six Threat, pero iba yung pagkakatalo niya dito. Masakit. So, yun. Pwede ko nang iskoran to, isa 30 points para kay M-Zite sa all 3 rounds. Pwede nga 30 points sa round 3 lang eh, di ba? So, yun. 30 points M-Zite all 3 rounds. Grabe yun. Solid yun. Consistent. Bara sa bara. Grabe yun. Sabay ko ulit pa kay Looney. Ang tanong, papalag ba Looney? So, Apex round 3. Go! Tanginan to, kulang sa bugbog. Oo, sa flip top ako unang pumutok, pero hindi ko kailangan maging sip-sip katulad mo para masabing tumanaw ng utang na loob. Tingnan nyo, gusto niya manira. I-remix niya yung linya. Gago ang tunay na mahusay, hindi sip-sip sa tumbong ni Enigma. Palibasa, ramdam mo pa rin yung impact parang Fukushima. Cold-blooded, dugong ninja. Crapper lang kaya mong ibadibag, tigi-tigisa, samantalang ako, buong liga, pukin ng ina, Hiroshima. Tingnan nyo, si Christian, feeling genius.
Kung umasta, kala mo, siya na yung pangalawang Jesus. Feeling star, feeling babyface, feeling niya siya si Phoebus. Gago, magkaiba yung babyface sa mukhang fetus. Sa lahat ng mga dentista, siya yung pinaka-beloved. Paano? 80% ng ngiti niya gilagid. Gilagid mo katumbas ng gilagid ng 5. Kung ito yung pinaka-cute sa 3GS, alam nyo na kung gaano kapangit yung iba. Feeling pogi pag naka-poker face. Pag ngumiti, yung gilagid, all caps, tapos lahat ng ngipin, lowercase. Pag nagra-rap to na may banda, parang bokalista na may toothache. Sikat ka na sana dati, bakit umalis ka pa sa True Faith? Pagtitripan ko lang to buong gabi parang si Tu Apri. One name that you can found niya ng pinaka-quotable ng gubat tree. Para kang si Badang na alam yung 3+2 pero di alam yung 2+3. Diba? Sa Commonwealth nagkaroon ng True MC, tapos kinabukasan sinampal ka pa ni Shubaldi sa harap ng Republican, tapos walang kumampi. Oh, wag mo nang itanggi, wag ako, do not me. Si Shernan nga binubuli to sa flip top. Kaya nagisupot lang ulit parang tuli na nabinat. Boses niya tunog tae. Nung sinabi ni Shernan nag-champion siya mag-isa, sunog siya, pre. Nabahag pa yung buntot, grabe. Bakit di ka pumalag? Takot ka magulpe? Malamang. Okay, yung nag-champion siya mag-isa sa laban ni Shernan versus Sixth Street, no? Sabi ni Shernan doon, ako sa Dos Pros na kaya ko mag-champion mag-isa. Na-review na natin yun eh. Kaya medyo fresh yun sa akin. Nung sinabi ni Shernan nag-champion siya mag-isa, sunog siya, pre. Nabahag pa yung buntot, grabe. Bakit di ka pumalag? Takot ka magulpe? Malamang supot ka eh. Nakipag-away sa pinuno, nagkawatak-watak yung grupo. Pero yung ahas, gumagalaw-galaw pa rin kahit tanggal na yung ulo. Kahit tanggal na yung ulo. Akala ko pa naman matapang tong kinang-inang to. Anong gagawin mo pag sinapak kita ngayon? Irerebat mo? Kaya ka nasunugan kasi squatter ka, tang-ina mo. Yung fuse nyo parang si Chance the Rapper, naka-jumper kasi kayo. Dahilan ng sunog. Sa mga di pa nakakalam, no? Ahon 7 ata yon, before Ahon 7 kalaban niya si EJ Power, nasunugan si MZ noon time na yun. Kaya kung mapapanood niyo yung battle ni MZ tsaka ni EJ Power, may angulo dun si EJ Power na nasunugan. So yun, jumper kasi kayo. Dahilan ng sunog, parang biglang yung spaghetti raw, parang spaghetti raw yung wirings, kaya habang nagtotrauma banding, biglang nagka-housewarming nang walang warning. Yo, having a bad day? Alam nyo ba, siksikan dati yung gamit nila sa floodway. Ayun, awa ng Diyos, kasya na lahat ngayon sa isang ashtray. Pagsubok lang daw ng Diyos dahil minsan nyo na siyang ginalit. Kaya sinubukan ng Diyos kung fireproof yung plywood na ginamit. Imbis na bumbero, dapat kusinero yung tinawagan mo. Dapat medium rare lang naging well done yung bahay nyo. Sayang yung mga whip cups. Ubus buong collection, lahat ng gamit naging abo. Sunog, walang protection, nakapulupot yung kable. Sa buhol-buhol na extension, ganyan si Tobey Maguire. Nasunog yung bahay dahil sa octopus connection. Sabi nila pag line yun ni MZ yun. Ganito si Tobey Maguire. Kay GL? Kay GL or kay Lux? Parang ganun, or kay tama, kay Lux ata, something ganun. Nakalimutan ko na, basta sa isa buhay yon, 2020. Sa buhol-buhol na extension, ganyan si Tobey Maguire. Nasunog yung bahay dahil sa octopus connection. Sabi nila, pag nasunugan ka, para ka na nakawan ng 10 ulit. Eh di quits na kayo na 10 rapper na kinopyahan mo sa pagsusulit. Yung Mockingjay, galing yung kay Goryo ah. Kay Goryo yun, di ba? Yung pambala na pantangi, galing kay Sayad yun, di ba? Walang kasing garapal yung pang-aangkin niya. Daig pa si Tipsy sa pagkaimba kasi nandun ka mismo sa event ng mga pinaggayahan mo na linya. Ay ng tubig.
Pangil sa pangil, kagatan sa pamaraan na lirikal. Kaya kong magpakagat yan ng kakayahan kong teknikal, pero para dito, di na magpapakagat, talagang wasak at kritikal. Kung ako man ay magpapakagat, ako'y magpapakagat, Jose Rizal. Cloud chasing at dick riding ang pangunahin niya na hobby. Pumunta ng Pasig para kila Luni makiparty. Para makitropa kay Omar B, lumipat sa Makati. Napunta sa Mandaluyong, kunwari, close sila ni Clamsy, ngayon nasa Cavite para masabi na kapitbahay siya ni Shanti. Cloud chaser ang puki ng ina. Gusto maraming auto-liker, yung mga tulad mo na social climber, dapat binabaksakan ng bomba ni Oppenheimer na kasing laki ng ocean liner. Mga banat neto may halong sodium, podium, emojum. Nagmumukha kang clown. Bumalik ka na lang sa para-paraan na M-site, yung may lumang sound. Magbabanggit ng mga table of elements para may utak daw. Tapos yung punchline, there's only one name that you can found. Born to be fight. At there's only one name that you can found. Dalawang kataga na hindi na mapapalitan. Ganyan si Badang kung nakapag-aral pa siya ng dalawa pang baitang. Paulit-ulit ba? Tingnan nyo, napipiko na siya dyan. Pinapamukha ko lang sa'yo na hindi ka tatantanan ng mali mo na yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Basang-basa ko na yung mga na-rehearse mo na pre-med. Marami pang scientific terms na nakaipit, tangina words na naiisip, parang ni-research sa panaginip. Marami pa siyang scientific terms na nakaipit, pero words na naiisip, parang ni-research sa panaginip. Nagkakasundo nga sila sa presyo ng TF, pero hanggang ngayon, yung kanyang subject tsaka verb, walang agreement. 2 taon na yung Motus, palakpakan natin. Congrats, walang biro. Yung audience nyo madalas, puro mga manyak na nanghihipo. Mas malansa pa sa pinagbalatan ng hilaw na hipon tsaka hito. Motus Battle League. Ang liga ng mga walang ligo. Share na at M-site, 2x2 champ, astig, di ba? Pulo at Motus, laki kita. 2 sip-sip kay Enigma na nagtayo ng sariling liga. Plastic! Kala mo loyal kay Ari, kumahanap lang pala ng tactics. Ginaya boses ni Enigma, pati adlibs, hanggang sa boss, hanggang sa poster, ginaya pati yung graphics. Sa pagiging hipokrito, sobrang mong guilty. Sobrang sip-sip ang gamit niya, straw na pang milk tea. Magpapatournament yung gimmick. Ipopost niya sa FB para uminit. Para sa grand prize magpapasulisit, tapos pag may nag-champion ang ibibigay mo, sisig. Galawan Motus. Alam ko na ang modus ng Motus. Kukuha sa audience ng babaeng magkukorus, tapos pag hindi na conscious at wala sa focus, sawa ka na yung osus. Kaya anong future? Are you sure? Baka culture vulture. Tangina, magkaiba tayo. Meron akong brand na iniingatan. Ikaw sa branded, bantay ka lang sa tindahan. Motus, obvious naman kung sinong pinagayahan, pero yung sunugan tinatawanan, pero yung mga battlers niya, di niya pala binabayaran. Palibasa, alam mo ang kanilang kahinaan. Palakpakan at kasikatan. Gusto mo nga lang ba makakita ng diamante o gusto mo lang ng diamante ang pagkakakitaan? Aray! Malakas yung dulo. Malakas yung dulo, men. Malakas yung dulo. Pangil, uling laban ng gabi. Apex versus M-site. Mag-ingay tayong lahat para sa kanila. Baka makapira tayo sa ano? Makapira tayo sa tugtog. Fuck. Pero sana walang copyright yung tugtog. Pero ayun. Hindi ko napapahabain yung round 3 na explanation ko kay Apex. Malakas man yung round 3 ni Apex, sa dulo nga lang pumalo yun, pero all 3 rounds kitang kita natin na sobrang, alam mo yun, ang hirap ang hirap explain nung yung saya na nararamdaman ko kasi sa ganda ng pinakitang performance ni M-Zite. Malungkot din ako kasi hindi ito yung Apex na gusto kong mapanood dito sa PSP, especially M-Zite. Ang daming
daming titulo na hawak, Isabuhay Champ, 2x2, tryout, Bahay Katay, 'di ba? So, ina-expect ko na mas matinding Apex yung ipapakita niya dito kaso naging draggy yung performance. So, yun, wala na tayong masyadong sasabihin pa kay Apex. Nagtataka lang ako bakit ganitong Apex lang yung ganitong Apex lang yung nakita natin or napanood natin. Pero, yan. Mzite all 3 rounds, 30 to 21, masyadong malayo yung agwat talaga nun. So, all 3 rounds, Mzite. Ang mananalo pala dito, magkakamit ng tumatagingding na 50,000 pesos bonus. Ang boto ng Urado, 5-0. Mag-ingay para kay Mzite. Shoutouts kay Apex. Pasensya na. Babawi ako sa susunod pa. Kita-kits ahon. Salamat po. Mzite. Baka lang makapera tayo sa tugtog no? Off na natin yung tugtog. Judges tayo. Versus Mzite, pinakahuling Ito, judges. laban, medyo pagod na rin kami. 5-0. Deserving naman, no? Convincing naman yung score kasi sobrang layo talaga nun. So, yan. Pero napaka-solid na pagtatapos ng pangil sa pangil. Maraming salamat kay Boss P sa imbitasyon at siya. Hindi ko alam kung gusto ko sana panoorin pa yung judging. Pero may tugtog kasi kinakabahan ako baka makapiright tayo, baka masayang yung ano natin, masayang baka masayang yung vid natin, yung content natin. Ikat ko na ba to? Siyempre sa lahat ng bumubuo ng production na to ng pangil sa pangil. Yun, Mzite, sinimulan niya yung round ng mga rhyme scheme, no, which is kilalang style ni Apex. So hindi niya sinabing magra-rhyme scheme ganun mahaba pero ginawa niya. Tapos may mga bar siya doon na tungkol sa espada versus. Okay guys, nakapag-decide na ako. Isosolo ko na lang, panoorin ko na lang to ng solo yung judging kasi may tugtog may background music so baka ma-copyright tayo. So yun lang. Sayang, gusto ko sanang isingit, gusto ko sanang panoorin pa yung judging, isama natin sa content natin kasi nga may mga gusto kong marinig na comment ng mga judges na siyempre gusto ko rin i-explain din sa inyo kung paano, no? Pero dahil nga may background music, kinakabahan ako baka may copyright so pasensya na, no? Gustuin ko man na isama to judges pero baka hindi na. So next natin yung Pistolero Akata. Pahinga lang ako konti, papagupit lang ako, tapos G ulit tayo, Pistolero versus Akata. So, kita-kits tayo. Pasensya na, hindi ko na masasama yung judging kasi may background music. Kinakabahan ako. Dun pa lang sa kanina sa patapos ng battle, kinakabahan ako baka may copyright. Pero sana wala. Pag wala sa judging ng Pistolero Akata, tuloy tayo dun. Okay? So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.